Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Dumdum, ang iyong kasupertindero from Batangas. Ayan, nakamike ako kasi minsan paggamit ko yung cellphone sa pagbablog ay pag may electric fan nag-echo, kaya nag-microphone na lang ako. So yan mga kasari, isi-share ko sa inyo for today's video ang mga dumating na delivery from Tindahang Tapat at syempre kay Grocery. Talagang Tuesday ang delivery dito. Kahit dun sa Tindahang Tapat nakalagay Monday, Tuesday pa rin sila nagdi-deliver. Pero sa Grocery, consistent kung ano yung schedule na nakalagay sa Grocery app, yun yung talagang sinusunod ng mga shipper. Kaya napakaganda dun sa... So, ayun nga. Kung ang kasabihan ng iba ay kung gusto mo maraming benta, ay mag-CR ka, kumain ka, gumawa ka sa gawaing bahay para maraming bumili. Pero ako ngayon, ang kasabihan ko, kung gusto mo maraming bumili, mag-vlog ka. Talaga namang consistent. Naku, kailan ako nagba-vlog, saka sila nagdadatingan. Pero kanina pa ako nakatambay dun sa loob ng bahay. Wala talagang bumibili. Doon sa previous vlog ko, mga kasari, ay kakaunti yung paninda ko kasi, di ba, umuwi ako ng Coron, Palawan. 2 weeks ko siya naiwan, ang tindahan ko. So, yung biyanan ko ngayon nagbantay. At hindi ko naman siya monitor kung ano yung mga items na wala. So, hindi ako nakaka-order ng mga paninda ko during that time. Pero, nache-check ko sa CCTV kung alin na yung mga nabibili. Kasi lagi ako nakamonitor sa CCTV. Pero yung biyanan ko, doon sa nabentahan niyang 20,000 plus na hindi yun consistent na bukas. Minsan buong araw sarado, minsan half day lang siya, minsan pag nasa loob ng bahay siya kasi nandiyan sa kapitbahay siya, so may trabaho din siya. So nakasara yung tindahan. So hindi consistent yung pagbebenta niya. 20,000, tapos yung iba doon, bukod doon sa 20,000, meron pa siyang benta na ibinili niya na rin ng ibang mga paninda, mga soft drinks, mga itlog. After nung vlog na yun, nakapamili na ako sa grocery, nakapagpa-deliver na ako ng isang delivery kay grocery, nakapamili na ako sa bayan ng ulit ng mga soft drinks, ng kung ano-ano, at saka nakapamili na ako sa Dali. So, namili ako sa Dali worth 1,700 yata yun. So, na-display ko na rin. Yung isang binili ko sa Dali, ito. Kakunti na siya. Meron siyang long marshmallow na nabili ako. Ayan. Long marshmallow, ubos na, wala na dito. Tapos ito. Kasi mura lang to kay Dali. Ito, 5 pesos lang yata kay Dali. So, binibenta ko 6 pesos. Ito, 450. Ito ay 650. Tapos yung long marshmallow, 5 pesos. So, yun. Mabilis siyang maubos. Gustong-gusto siya ng mga bata. Medyo babagal ngayon yung sour candy ko. Siguro nanawa na yung mga bata. Pero may bumibili pa rin naman. Ang wala ko ngayon, mga gamis. So, hindi muna ako bibili ng mga gamis kasi pinapaano ko muna yung mga tiyan ng mga bata. Pinagpapahinga ko muna. Yung nabili ko sa Dali. Itong lumpia. Lumpia na ganyan, yung mahaba. Kala ko dati, bumili ako nito, sobrang haba ng lumpia. Mula dito hanggang dito. Pero yung pala siya ay nakapack siya ng 4 na pack. So, 20 pesos yung benta ko. Ang puhunan nito ay 15 pesos. So, mabenta din siya mga kasari. So, yan yung update sa aking sari-sari store. Tapos, mabenta ngayon yung mga school supplies ko. Hindi ako namili. Kahapon, galing kami sa, hindi naman lipa talaga. Galing kami sa Tambo lang. Kasi tumingin ako doon sa bagong bukas na Unitap diyan sa may Tambo. Parte na yun ng lipa. So, nag-ikot-ikot ako doon. Nag-video ako doon at yun nga, mas mahal yung mga bilihin doon kumpara kay grocery at saka sa iba kong mga bilihan. So, pass ako doon, pass. Pero ang kagandahan doon, napaka-kumpleto ng mga paninda sa Unitap. Lahat na. Wala ka nang hahanapin pa. Pag napagod ka at nagutom, may merienda na rin paglabas mo doon. Doon lang mismo sa building. So, ang laki ng parking. So, ang ganda niya sa loob. Malamig, maaliwalas, maluwag. Ang sarap mamili. Ang gaganda ng mga damit, quality yung mga damit doon. So, ito guys, yung mga school supplies ko. Ito, gift wrapper, hindi siya lahat may occasion. Ito ay mabili sa akin. Syempre mabili din yung may mga occasion. Birthday, saka graduation, yung mga yan. Birthday. Pero meron ako mga gift wrapper na walang occasion. Ayan, kasi madalas binibili ng mga estudyante para pambalot sa notebook. So, ang bili ko nito yata ay 350 or 4 pesos. Pero ang benta ko ay 8 pesos kasi wholesale ko siya nabibili. Tapos yung mga school supplies ko, hindi nga ako bumili kahapon. Kasi yung mga kasamahan ko, charot lang. Yung mga kasamahan ko, sabi ko pupunta ako sa city, sa palengke sa Lipa kasi doon yung bilihan ko ng mga school supplies. Nag-check din ako sa Unitap, sobrang medyo mataas yung presyo. Saka wala silang wholesale price. Talagang retail lang sila. Yung mga notebook ay 14 pesos, 15 pesos, pero nakukuha ko yun sa wholesale price sa Lipa ng 12.50, pero not sure ha. Hindi pa ako naka-check ngayon kasi 'di ba ang bilis tumaas ng school supplies ngayon. So hindi ako nagbumili din kasi ang anticipate ko na baka namili na yung mga nanay ng kumpletong school supplies sa city. Kaya
baka hindi rin mabenta sa ngayon yung mga school supplies ko. Pero nagkamali ako, mabenta rin pala. Tulad kahapon may naghahanap ng mga folder na may kulay, di ba? Yung may kulay na folder na ano ba yun? Portfolio or expanded envelope. Buti na may stock pa ako last year. Kasi every year yun, binibili talaga nila color coding yung bawat grade, kung anong kulay yung kailangan nilang bilhin na portfolio or expanded envelope. Ito yun guys, oh. So, ito yun. Iba't ibang kulay. Marami akong iba't ibang kulay dyan. Ang ubos ko na yung kulay blue. So, yan. Yung mga school supplies ko, medyo magulo kasi ang hirap niyang hanapan ng pwesto. Tapos, wala na rin akong mga folder. So, naka-plastic siya kasi itong mga plastic envelope, saka yung plastic ng folder. Ayan yun, oh. Yung jacket ng folder. Pag naalikabukan siya, nagmamantsa dun sa pinaka-plastic, kaya kailangan dapat nakabalot siya lagi ng plastic. So, dito ko siya nakalagay sa ilalim ng lababo. Tapos, yung mga school supplies ko, nilagay ko sa mga iba't ibang box. Nilagyan ko ng ng mga pangalan kung ano yung nakalagay. So, yan, yellow paper, big notebook. Tapos, dito sa iba, sa baba ay 1/2, 1/4 na paper at saka mga notebook. Tapos, dito mga intermediate. So, dyan. Ayusin ko pa yan. So, yung mga, ito. I-roll ko siya, tapos ilalagay ko siya doon sa pinakataas. Doon, ipapatong ko siya sa pinakataas para mabawasan yung mga nakalagay dito sa baba. Doon ko siya sa taas ilalagay. So ngayon, magdi-display tayo. Hindi ko na kayo sasama sa pagdi-display kasi medyo matagal ako mag-display. Marami akong, anong tawag doon? Hindi ko na kayo sasama sa pagdi-display kasi medyo marami akong ginagawang sa pagdi-display. Ayan, marami nag-check ako ng resibo. So, ito yung mga resibo natin from grocery at saka sa tindahang tapat. Itong sa grocery, in-order ko sa live ni Sis Yvonne Bautista. Tapos, ayan, ito yung mga paraphernalia ko. Paraphernalia. Pag magdi-display, ayan, ito yung para sa chichirya o kung ano mang kailangan ko i-clip. Kasi iniiwasan ko ng mag-puncher or magbutas ng chichirya para hindi na rin masyadong masakit para sa kami kung mag-puncher. Saka iwasan ko rin lagi mas lalong pumurol yung aking puncher. So, ito na yung binibili ko. Piso lang yung presyo nito mga kasari, 1.25 yata. So, ang dami ko na yan. Yung iba nandun pa sa taas, yung iba meron pa sa baba. So, marami na akong ganitong nabili. Tapos, meron akong pentel pen. What happened, Bella? Meron akong pentel pen. Marker pala, hindi pala pentel pen. May marker ako para sa mga pagpepresyo, pero madalas ito yung ginagamit ko sa per item. Pero yan, para makatipid din ako nito pag fast moving naman, nilalagay ko na lang yung item sa pangalan ng item sa isang karton, nilalagay ko ng presyo para doon na lang mag-check. Etong ball pen para dito, tapos syempre calculator para pag-check kung magkano yung puhunan per piece. Dito kasi sa tindahang tapat, meron nang nakapresyo kung magkano yung puhunan per piece. Ayan o. May nakalagay ng unit price. Sa mga shampoo o kaya kung ano dyan, pag naka-per tie siya, nilalagay nila yung puhunan per piece. So, mas madali na sa'yo, hindi ka na magko-compute kung magkano yung puhunan ng isang piraso. Iko-compute mo na lang kung magkano yung markup mo. So, dadagdagan mo na lang ng kunyari 15% markup. Doon ako gumagamit ng calculator, kaya yung calculator hindi pwedeng mawala sa akin. So, yan. Meron ako dito, ayan. Ito, in-order ko to sa Lazada. Alfonso to, mga kasari. Yan, lalagay ko na lang yung presyo dyan. Parang 600 plus lang to. Basta, 600 plus lang, 3 piraso na. Sobrang mura lang ng bili ko sa Lazada. So, lahat ng Alfonso ko, doon ko na lagi siya binibili. Nagta-timing ako na makakuha ng mura. So, may dyan, technique kung paano makakuha ng malaking discount sa Lazada. So, syempre, para makakuha tayo ng mas murang puhunan, magkukumpara tayo sa lahat ng pinamimilihan natin. Sa grocery, tindahang tapat, Lazada at Shopee. At saka sa pamilihan dito, yung mga physical store. Pero bihirang-bihira ako bumili dito sa bayan. Kasi nga, yun, lagi ko nababanggit sa inyo, sobrang mahal dito ng mga puhunan. Ayan, tapos, update. So, yan. Ito yung mga pinamili ko from grocery. Ito. Grocery ito, galing. Tapos, ito grocery din. Tapos, meron pa tayong isang box ng grocery. Ngayon, bubuksan muna natin, papakita ko sa inyo kung ano lang. Yung mga paninda ko, mga kasari, kailangan lagi ko na agad siya dinidisplay kasi yung mga box ko, kahit naka-box pa, at di ko agad na display, pinapasok na agad ng langgam. Kaya delikado. Ito yung mga chichirya ko. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kakalbo yung mga chichirya ko. Ayan. Meron tayong Doughy Donut dito. At saka mga chichirya. Ayan. Yatos at bikat yan. Diba? Ang galante ni grocery sa paper bag. Saka hindi sila gumagamit ng plastic, mga kasari. Talagang supot sila sa karton, walang plastic.
Ayan, head and shoulder lang yung laman niya. Ubos na yung head and shoulder ko. Ito magaan lang din. Yung iba dito gagamitin ko sa live selling ko. Hindi ko pa alam ang schedule ng live selling ko kung kailan. Surprise yata. Sa mga hindi pa nakaka-download ng grocery, download na kayo. Napakalaking bagay ni grocery kasi alam nyo, kumpleto na talaga siya. Tapos ang laki ngayon ng rebate sa grocery. Kasi sa ano, hinihingal na ako magsalita. Ang laki-laki ng rebates nila sa load. Bukod pa yung kita mo doon sa dinadagdag mo sa babayaran ni customer na nagpa-load. Meron pa silang cashback at rebates. Ayan. Kaya sobrang mura ng presyo kay grocery. Ayan, meron tayong Oreo. Itong Oreo gagamitin ko sa live. Pero kailangan ko rin to kasi gumagawa nga ako ng Graham bar. So, favorite flavor nila yung Oreo. Tapos mga chichirya lang to. Tapos Alaska. Mayonnaise. Yan, mga gagamitin ko to sa live. Mayonnaise. Ladies' choice ang gagamitin ko. May Eden tayo dito. May Mega Sardines. At yung may mga Nor cubes tayo dito. Ayan. So, ito pahabol ko lang kasi ka-order ko lang kay grocery. Tapos, kinukunti-kunti ko yung pag-order. Kasi dati kasi, binubuo ko siya ng, kunwari, kasi may mission tayo sa grocery, di ba? Pag naka 4,000 kang order, tapos magagawa mo yung order ng 4 na beses sa isang buwan, meron kang free insurance. Kaso ngayon, may mga pa-cashback si grocery na pag kunyari naka-target ka ng 8,000 na bili or order sa live selling, meron kang 80 cashback, di ba? Mas gusto ko yung, mga pera, mas gusto ko yung 80 cashback, di ba? Kesa dun sa insurance, pinagpalit yung insurance. Pero, yan, pwede mo namang targetin din yung insurance at the same time, yung cashback na makukuha mo doon kay grocery during live. Kasi malaking bagay na yung dagdag puhunan. Ayan, share ko lang mga kasari, meron na expired products. Ayan, oh. May mga expired products ako. Ano pa ba? Ito. Meron akong Eden. So, ka-expired niya lang nung May 23. Tapos ito, hindi ko siya napansin. May bago kasi ako doon. Baka yun yung nauuna nilang nabebenta. Ito, June 14, ka-expired lang. Ngayon ay June 17. Ito naman ay June 9. Ayan, Mafran. Bihira kasing may bumili nito. Mga slow moving kasi yan. Ito mabenta. Hindi ko alam kung siguro nabenta nila yung mga, hindi nila na unang binenta to. Pero kung ako dito, naka-monitor kasi ako, inuuna kong ibenta yung mga madaling mag-expired. Tapos, meron tayo ditong tubig. Ayan. May tubig tayo, yung benta ko nito ay 100 pesos. Nakita ko may nag-share nito doon sa group. Ang benta nila, 90 pesos. Kasi akong nabibigatan kasi ako dito buhatin. Parang gusto kong bayaran yung effort ko sa pagbubuhat. Alam nyo, lumipat na ako sa tindahang tapat sa pagbili nito. Kasi doon binibilang ko malapit dyan sa school. Yun ay mura lang sa kanila. 80 pesos lang ang isang piraso. Ang isang case, 240. Kasi di ba 3 piraso ang isang case nito. Kaso, natatimingan na, ang tawag dito, minsan walang taga-buhat. Pag bumibili ako, obligado akong magbuhat. So, konti lang diferensya niya, 83 pesos to sa tindahang tapat. So, lumipat na ako dito kahit 3 pesos kasi imbis na hindi ako magbubuhat, mas maganda yung hindi na ako magbubuhat, hindi na ako mapapagod. 3 pesos lang naman. Parang ano na yun, binayad ko na sa nagbuhat na taga-deliver, di ba? So, ito 100 pesos. Ang mga bumibili nito yung may mga anak na maliliit pa, na hindi pa nila pinapainom ng kahit purified water. Meron nga pala ako ditong 3 sako ng bigas. Kasi mura ngayon yung bigas, so sinasamantala ko, dadagdagan ko pa sana yan kung may budget pa. Alam nyo naman, nabutas yung bulsa ko pagpunta namin sa Coron. Kasi sobrang, syempre, ako lahat sa expenses ako lahat. So yeah, meron ako dito mga parcel from Shopee. Ito, galing to sa Coco Food. So, isi-share ko na sa inyo kung anong laman nito habang magbablog tayo. Para ano na rin. Meron na rin akong katibayan. Video habang nag-unwrap. Ito kasi, ito sa Coco Food, buy one take one to guys. Ano yata? Magkano ba yun? 196 yata. O, ilalagay ko na lang yung presyo dyan sa screen ko magkano. So, malaki yung tubo natin dito, buy one take one. Ang laman nito ay 120 piraso. Tapos, meron tayo ditong sour fruit beans. Ito, sobrang benta, hindi rin ako nauubusan dito dapat. Laging meron, paubos pa lang dapat, meron na agad tayong kasunod. Kasi hinahanap ng mga bata. Nakukulitan ako minsan sa mga bata pag wala akong panindang ganyan. So, ito naman, short. Short na panlalaki. Tingnan natin kung maganda. So, kung trip nyo, lalagay ko yung link dyan. Ayan. So, ito yung short na panlalaki. Medyo maliit pala, no? Maliit. So, yan. Saan ako to?
Tapos, ito, ipapakita ko sa inyo yung binili ko sa tindahang tapat. Alam nyo ba, nadala ako nito, yung ganitong pagbukas. Nung nakaraan, nagbukas ako ng galing sa grocery. Busog na busog yung box. So, ang ano ko, nabutas ko, yung buy one, hindi pala siya buy one, take one. Yung dalawahan na birch tree na 300 grams. Yung kambal na birch tree. So, ang laman nito, doughy lang. Meron ulit tayong Knorr kasi meron siyang save 13 pesos kasi may free siya na 2 pirasong Knorr chicken. Tapos meron tayong Rufina patis dito. Kaya ngayon ingat na ingat ako magbukas nito kasi lagi akong nabubutasan talaga sa pagbubukas. Dito naman sa isa, ayan, pasintabi sa binti ko. Dito naman sa isa, mga non-edible. Meron tayong those days. Ito tumaas to. Dati 8 pesos lang yung benta ko, ginawa ko ng 9. Meron tayong Fabcon. So, syempre, yung mga naka-sale, naka-promo yung binibili natin. Ito naka-promo din, liquid detergent. Naka-promo din, Safeguard. Kahit di ko pa kailangan at meron pa akong stock, bumibili ako basta naka-promo kasi hindi naman laging may naka-promo sa mga binibilhan natin. Tapos meron tayong mga surf powder, syempre naka-promo. Ito meron pa ako pero sobrang benta nito. Ayan, naka-promo ulit. Lahat yata ito naka-promo. Lahat siya naka-promo mga kasari. Mabenta sa akin ng liquid detergent kasi dito ngayon uso na yung gumagamit ng automatic washing machine. Kasi mas tipid sa kuryente kumpara dun sa hindi siya automatic. Kasi inverter na yung automatic washing machine. Mas tipid din siya sa tubig kasi magaling siya mag-anlaw. Para lang sa akin yun ang pagkakaintindi ko. Kasi nung nag-automatic kami, mas tipid sa kuryente at saka sa tubig. Inverter kasi, mag-ano ka lang, mamumuhunan ka lang talaga sa umpisa. Pero malaki yung matitipid mo. Ito nandito to, kasi nilalanggam siya. Dami langgam. Problema ko talaga lagi langgam. Grabe. Next dito. So, dito mga kasari, bibilisan ko na, naubusan ako ng storage. Ayan, ito yung mga pinagbibili ko dito. Mga pochi, crispy fry, kasi out of stock nito sa grocery. Ayan, yung mga fudgy bar na assorted, wala yan sa grocery. Itong Richoco, wala din yan. So, yan. Tapos, patis, century tuna, at saka San Marino, kasi wala na akong stocks niyan mga kasari. Tapos, ayan, to yung malaki. Ito, marami akong pinagagamitan nito. Di ba ngayon, sobrang init, mabilis mapanis yung mga ulam, ang tawag dito, kanin. So, marami akong pinaglalagyan. Pag nagmamap din ako, nilalagyan ko rin yan para mawala yung masamang amoy. Ayan, may stick o din tayo. Ang benta ko nito ay dos isa, top cheesecake, wafrets, megang malaki, San Marino. Ayan, mga mega. San Marino maliit. So, marami pa siya sa ilalim. At syempre, itong mga chichirya na madami akong i-display kasi ubos na yung mga chichirya ko. So, ayan yung mga chichirya ko, mga kasari. Yan na lang. Yan na lang. Wala na stocks dyan. So, kailangan ko na talagang mag-refill. Kaya, ayan. Magpapaalam na ako para maumpisahan ko ng ma-display ito lahat, mga kasari. Salamat sa iyong panonood. Yan lang ay update lang sa aking sari-sari store. Maraming salamat po. Bye-bye. Happy selling, God bless. Bye-bye.